Kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Noong unang panahon, ganito kayaman ang ating karagatan. Kung anong lago ng gubat sa ibabaw, siya namang lawak ng bahura sa kailaliman. Kung anong dami ng hayop sa lupa, siya ring yaman ng bilalang sa ilalim ng karagatan. Pero sa paglipas ng panahon, sa pagpasok at panghihimasok ng tao, unti-unting naubos ang yamang ito. Walang naiwan, maliban sa isa. Ang Tubataha Reef ay isang natatagong paraiso sa ilalim ng karagatan. Matatagpuan sa gitna ng dagat ng Sulu malapit sa Palawan, ito ang pinakamayamang bahagi ng dagat sa Pilipinas. Sakay ng barkong Navorka, tinahak namin ang ruta patungong Tubataha. Ang Navorka ay isang research vessel na pag-aari ng WWF Philippines o World Wildlife Fund, isa sa mga NGO na nangangalaga sa Tubataha Reef. Mga alas 8 na ng gabi ngayon, paalis na kami ng Puerto Princesa at papunta na kami dun sa Tubataha Reef. Talagang sinadya nila na gabi ba biyahe kasi mga 10 to 12 hours yung biyahe dahil 150 kilometers yung layo niya mula Puerto Princesa papunta dun sa Tubataha Reef. So, kung 8 o'clock ngayon, ina-expect namin siguro mga 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Siguro mga 6 o'clock ng umaga, nandun na kami sa Tubataha Reef. Walang lupa at halos walang buhangin sa Tubataha. Kaya sa loob ng 2 araw, sa barko kami titira. So, for 2 days and 2 nights, ito yung magiging bahay namin, yung Navorka. Ito yung pasilyo. Para itong normal na bahay. Meron siyang kusina, meron siyang banyo, at syempre meron ding tulugan. Ito yung tulugan ko. Ayun, eto. Cowboy ang style natin dito. Dito ako sa taas. So, sana lang talaga hindi masyadong malakas yung alon para hindi ako mahilo. Ayos. 10 oras ang biyahe patungo sa gitna ng karagatan. At dahil open sea, pagewang-gewang ang aming barko. Di ba kayo sumusuka dito? Sanay na kayo? Hindi na kayo nasusuka? Naparami pa naman yung dinner ko kanina. Medyo mahirap ha. Kalbaryo kanina naligo. Ito yung banyo nila eh. Ito yung banyo. Ayan. Pag naligo ka dito, kailangan nakaganito ka. Kumbaga dapat nakaangkla yung paa mo tsaka yung kamay mo para hindi ka gumaganon-ganon pag naligo ka. So medyo kalbaryo maligo dahil lakas ng, Diyos ko po, parang may earthquake every second. Matutulog na lang ako. Pero anumang pilit kong matulog, hindi ko magawa dahil umiikot ang aking paningin. Kinabukasan, ginising kami ng makulay na umaga. Good morning! Andito na tayo? Kuya, ano oras na?
Kuya, anong oras na po? 7 minutes para 6. Oh, di ba? So, 10 oras nga talaga. 6 o'clock in the morning, ang ganda-ganda. At wala ka na nakikitang kahit anumang lupa. Nandito na tayo sa Tubataha after 10 hours ng aalog-alog. Kamangha-mangha ang umaga sa Tubataha. Pero ang tunay na ganda nito, wala sa ibabaw, kundi nasa ilalim ng tubig. Pag hindi sanay sa dagat, yung pupunta rito, sa feeling ko lang ang mararamdaman nila takot dahil walang makitang isla, nasa gitna ng dagat. Oo. Pero pagpunta na nila sa ilalim, Baka ayaw nyo nang umahon. Kaya di na ako nag-intay ng almusal, dumiretso na kami sa ilalim ng dagat. Okay. let's go! May 2 atol ang Tubataha Reef. Ang una naming pakay, ang dive site na kung tawagin nila Wall Street dahil sa dami ng maliliit at malalaking isda na labas-masok dito. This is our first dive, so let's make it safe and fun. Okay, that's right. Isang makulay na kaharian ang sumalubong sa akin sa ilalim ng tubig. Sa lawak na 97,000 hectares, sa Tubataha matatagpuan ang 360 species ng corals o kalahati ng lahat ng uri ng corals sa buong mundo. Bukod sa corals, tune-tuneladang isda rin ang makukuha dito saan ka man bumaling. Base sa aming surveys na ginagawa na namin for the last 13 years, ang fish biomass dito ay nag-average ng 200 metric tons per square kilometer. At base sa pag-aaral sa ibang lugar, ang isang healthy reef ay meron lamang biomass ng mga 35 to 50 Per square metric kilometer. tons per square kilometer. Tapos dito 200? Yes, so it's 4 times than the average Oh my healthy gosh. reef. Matapos mamangha sa mga corals at isda, nagdesisyon ng grupo na magtungo sa mas malalim na parte ng Tubataha, kung saan namamahay ang mga malalaking nilalang ng karagatan. Sa linaw ng tubig, mahirap matansya kung gaano ka nakalalim. Maya-maya pa, isang grupo ng endangered na Napoleon wrasse o maming ang aming natanaw. Sa mga nanditong isda, corals at iba pang marine life, mga malapit sa 200 niyan ay nasa endangered, rare or vulnerable na category, na conservation status. So pareho nung nakikita natin the last 2 days, yung mga maming, di ba? Endangered sila. Tapos yung mga whales and dolphins na meron dito, endangered din. Marami ring corals na nandito na nanganganib ng maubos. So ayaw naman siguro natin na sa ating watch na-extinct ang mga bagay na to, no? So we want to keep them alive. Isang Titan triggerfish naman ang natagpuan kong nagpapahinga sa isang bahura. Nilapitan ko ito at kinunan ng litrato, pero bigla na lamang itong humarap sa akin at akmang aatake. Paulit-ulit itong lumangoy at inatake kami ng aking cameraman. Hindi pa man ako nakakabawi mula sa kaba, isang pating naman ang nakita ko sa bahura. Pagbaling ko sa likuran, isang pulutong pa ng pating ang paparating. Labing-4 na uri ng pating ang naninirahan sa Tubataha, kasama na ang mabangis na tiger shark. Maya-maya pa, isang buntot ang nakita naming nakasiksik sa isang sulok.
Nilapitan ko ito. Buntot pala ito ng isang white-tip shark. Kalmado at animoy natutulog ang pating. Kaya laking gulat ko na lamang nang bigla itong gumalaw at humarap sa amin.